Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. It could be good morning, good evening, good afternoon, no? Diyan sa inyong lugar, no? Iba-iba po ang ating time zone, lalo na sa ating mga OFWs, no? Saan man kayo naroroon. I wish you all well, no? Sa mga oras na ito at ganun din ang inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Alright? Maraming salamat. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Relly Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating po na pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag po niyong maituring sa legal opinion bagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, may pinaka-the best na mag-consult kayo sa inyong lawyer. Okay? For further guidance at saka po advice, no? Kung ano bang course of action na dapat ninyong gawin. Okay? Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Of course, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, if you find our videos interesting at saka informative naman, and if you haven't subscribed yet, can I ask you a favor to please paki-click na po yung subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun, mapalawig pa natin ang ating advokasya na maparating, no? Sa mga kaibigan natin, kababayan natin, or even your kapitbahay, no? Kamag-anak natin, na sila po ay may mapulot din ng kaalaman o legal na impormasyon sa ating pinag-usapan. Kasi for all you know, at pinag-usapan po natin dito ngayon, maaaring sa iba ay hindi sila walang relevance ito. Pero sa iba naman, they could find this video interesting at they could relate, no? And makatulong po ang ating pinag-usapan, no? Sa ating kapwa, no? At this video would make their life na at least sila na at ease, no, dahil malaman nila ngayon kung ano ba ang kanilang karapatan, no, o obligasyon nila sa ilalim ng batas, kung anumang usapin na mayroon sila na may kinalaman po sa ating topic sa videos po nito. Okay? Maraming salamat. Okay? Pwede po bang pwede po mang hiramin uli ang time nyo, extension muna, no? Meron po tayong pinopromote na libro, no? Ito po yung tinatawag nating 5 po sila, no? I strongly suggest na itong legal handbook po, no? A daily companion for all, no? Ito po malaking bagay po ito kung meron kayo nito, kopya sa inyong bahay at sa inyong mga workplaces, kasi po itong legal handbook po, A Daily Companion for All, no, is the extract of the different laws, no, na may kinalaman sa buhay po natin from the time na tayo'y pinanganak, hanggang sa tayo mawala sa mundong ito ay nandun po, no, nandiyan po sa extract na yan. And this book could be very helpful, no, as you navigate yung buhay po natin, kasi hindi po natin maiwasan sa buhay natin na magkaroon po tayo ng encounter, no, sa iba't ibang batas, saming batas, no, na may kinalaman po sa buhay po natin as we navigate, no, yung ating mga ups and downs, no, ups and downs dito sa ating community, mga challenges po natin, no, our rights and obligations sa ating community, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating employer, no, at ganun din sa ating pamahalaan. Okay? Kaya napaka-importante po, no, kung mayroon po kayo nito, no. And then, of course, another na libro na gusto po nating i-promote ay yung tinatawag nating yung Handbook on the Bill of Rights po natin, no, base sa ating saligang batas. Lalo na kasi pag ang ating pong estado nag-exercise po yan na tinatawag nating the inherent power of sovereign state. Ano yun? Yung tinatawag nating police power. Okay? Ano yun? The enforcement of our laws. Okay? At yung tinatawag din nating the power of eminent domain. Okay? Ito po ay karapatan ng ang estado na kukunin po ang ating private property for public use and purpose, no? Of course, subject to just compensation. And meron din namang situation na hindi tayo mabibigyan ng just compensation. Okay? The other one is the power of taxation. Pag nag-exercise po ang gobyerno sa inherent powers nito, yung power of taxation, maapektuhan po ang ating property rights, ang ating rights and freedom to certain extent, no? Kaya napakamahalaga na kahit paano meron tayong kopya nito sa inyong bahay, sa inyong workplaces. Halimbawa, sa issue ng arrest,
Kailan ba tayo pwedeng maaresto ng walang warrant of arrest? Dapat ba may warrant of arrest? Paghalughog, pag-search sa ating mga private properties, kailan ba dapat may search warrant ba? Seizure? Kailangan ba yun? So, or pag ang isang tao ay nahuli ng isang otoridad, siya ay subjected to tinatawag nating custodial investigation. Ano bang karapatan niya? No? Mahalaga na at least alam natin ang ating basic rights, okay, sa ilalim ng saligang batas. Of course, meron din ngayon, no? Moderno tayo ngayon because of yung tinatawag ng digital age, no? Ang computer po natin, mga electronic gadgets po natin, no? Mobile phones, tablets, ay nagagamit po yan sa isang krimen in the commission of an offense. Pag sa ganyan po, papasok na po si cybercrime. At pag pinasok si cybercrime, our electronic gadgets, no? Laptop natin, computers, tablets po natin could be subjected to forensic examination. At dito kailangan natin ang tinatawag nating cyber warrant. So, of course, ganin din po yung ating labor laws, no? I highly recommended sa ating mga practitioners po ng human resources department sa inyong company, no? I highly recommend that you have a copy of this book, no, to guide you, no, in your dealing with your employees, no, sa ilalim ng ating labor code. And of course, meron din tayong mga social legislation na nandyan po sa mga batas na yan, no, sa librong iyan, na maaaring magamit po ninyo as your handy reference. Of course, meron tayong corporate law, no, annotated. Of course, this is highly recommended sa mga corporate lawyers po natin, mga practitioners po, no, and even law students, and yung mga nagre-review sa bar, perhaps you could make this book as your reference. Alright? Maraming salamat. And of course, yung mga panyeras po natin, no, kung wala po kayong kopya ng CIPRA, no, the Code of Professional Responsibility and Accountability, ay meron po tayong kopya nito, no, sa Central Books. Ang mga libro po natin ito ay mga hardbound po ito, no? And you can order online, no? Pre-delivery daw po sila nationwide. Okay? So, they have branches in Metro Manila, and of course, mayroon silang branches din sa Cebu at saka sa Davao. Okay? Maraming salamat. And then, let us now proceed dito sa ating discussion. Alright? So, okay. So, ito ang sulat sa atin ni, tawagin natin siyang si Romel Lozano. Okay? Si Romel Lozano. Sabi niya, hello attorney, sana masagot po ninyo ang tanong ko. Isang parcel of land na di pa pinamana ng grandparents namin pero naisanla sa isang kamag-anak. 25 years ago, patay na ang pinagsanlaan at ang mga anak na lang ang buhay. Ang claim nila, expired na daw ang pagkasanla dahil more than 25 years na at patay na ang nagsanla. Naglagay na rin sila ng tenant na nagbabantay sa property at nilinis na nila. Ang tanong ko, attorney, pwede ba nilang gawin yun? Kung hindi naman, ano po ang violation na nagawa nila? Dapat bang ako ang magbayad ng pagkasanla dahil sa akin ay pinamana? Title po yung property, ako po ang nagbabayad ng tax. Thank you. Sana po masagot po ninyo ang aking katanungan. Okay? Well, okay, ito po yun, no? Romel. Una, yung ginawang pagsanla ng inyong lola doon sa property, okay? At ang usapan ba nila, hindi natin malaman, ay 25 years ago na. Pero ano bang usapan nila sa sanla? Kailan ba dapat bayaran ito? That's number one. Number two, yung bang sanla is in writing o verbal lang, okay? Ngayon, hindi maliwanag yan sa sulat mo, pero ganito ang prinsipyo niyan. Pag ang isang tao nagsanla ng lupa, okay? Maliwanag na may utang ito. Ang ginagawa niyang collateral ay yung lupa. Okay? Now, yung iba naman, ang ginagawang collateral ay yung titulo lamang. Sa kwento ni Romel, maaaring ang pinasok na dito ay yung tinatawag nating anti-crisis
na arrangement kung saan pinapayagan ng may-ari ng lupa na mag-take over in possession yung pinagsanlaan at siya yung mag-harvest ng product nito at ang mga produce nito, anuman ang kikitain ay i-apply doon sa interest at saka sa principal. Okay? Kasi ang tawag niya ay anti-crisis mortgage. Ay ang tawag diyan ha. Ngayon, kung yan ay ang usapan nila halimbawa is 20 years o 15 years ang usapan. Okay? At sa loob ng 25 years, halimbawa, hindi nakabayad yung nagsanla. At walang ginawang legal na aksyon ang pinagsanlaan tulad ng pag-file ng kaso sa korte. Okay? Or foreclose ng mortgage. Okay? At wala siyang ginawa, no? 10 years after nagkaroon na ng default. Halimbawa, ang usapan nila ay 10 years dapat bayad. Ngayon, nakalipas na ang 10 taon. Okay? 10 taon, walang ginawang legal na aksyon ng pinagsanlaan. Walang ginawang demanda, walang ginawang foreclosure. Okay? Ang ibig sabihin nito, after 10 years, prescribed na po o paso na ang karapatan ng pinagsanlaan na i-enforce yung sanla, na singilin pa yung utang. Prescribed na. Okay? Yun ang sinasabi natin. So, in your particular case, okay? Kung nagkaroon ng default ang lola ninyo, grandparents ninyo, okay? At hindi nabayaran. At lumipas na ang 10 years from the date of default at walang ginawang legal na hakbang yung pinagsanlaan. Okay? I-emphasize natin yan. O hindi nag-file ng complaint for foreclosure. Ha? Nikalipas ang 10 years after nagkaroon ng default. Ibig sabihin yan, the right of the mortgagee o pinagsanlaan na i-enforce yung mortgage o i-enforce by legal action yung pagkolekta, no, ng pagkakautang ay prescribed na, no, sa ilalim po ng ating batas. So, pag sa ganyan, ikaw bilang surviving heirs, tagapagmana ka, you have now the right to demand that this property be turned over to you, be returned to you. At kung magbabayad ka man, voluntary na lang sa iyo yan. Kasi, sabi mo, kamag-anak yan, okay? So, ikaw ang pinagmanahan, ikaw, therefore, you have the legal interest being the successors in interest ng lola mo na mag-take over dun sa property bilang mana mo, bilang legitimo, okay? So, pero you are not compelled now to pay because the right of the mortgagee to demand payment, to enforce payment, and to enforce the mortgage by foreclosure has already prescribed. Kumbaga sa pagkain, panis na, hindi na pwedeng makain pa. So, your right is to demand for the return of that property. Kung ayaw pumayag, kung hindi kayo magkakasundo, wala na kayong choice kundi mag-file kayo ng complaint for reconveyance, no? Doon sa, para balik po sa inyo yung property and para mag-take over kayo and of course, mag-file din kayo ng, of course, kaakibat nito, reconveyance is yung, kasi mukhang inaangkin na nila yung property, no? Inaangkin na nila. So, that means you have to file a petition or complaint in court for action reinvindicatoria, that is an reconveyance because they are now exercising ownership of that property and possession. So, ang appropriate action dito is action reinvindicatoria because you intend to recover ownership and possession of that property owned by your grandparents. Now, as the surviving heir ng iyong grandparents, then you have the very right, no, to demand that these properties be conveyed back to you by way of action reinvindicatoria with damages. Okay? So, sana maliwanag yung ating pag-explain sa iyo and you'll be properly guided. Okay? So, sa mga kapapasok pa lang can I ask you again a favor, no? Kung hindi pa kayo napag-subscribe, paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? Upang sa ganun ay mapalawig pa natin ang ating advokasya at matulungan ninyo po ako na ma-hit po natin
yung 1 million subscribers po natin before the end of this year. Okay? Maraming salamat and see you in the next video po natin, and God bless.